Okay, well, thank you very much. Ito po si Nico Fabian sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And of course, today is February 21 na po. And yeah, it's Friday. Thanks God it's Friday. Ohala, I hope that everything is running smoothly sa inyo po as you start ang Friday morning natin po, no? Wherever you are, ang mga kababayan ko dito, Filipino communities dito po sa Malaysia, particularly sa Sabah is Malaysia, and very specific dito po sa Kota Kinabalu City. Overseas Filipino workers and migrant Filipinos sa ibang nasyon, I would like to say good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam. Ang mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, I hope everything is running smoothly sa inyo. Particularly, dyan po ang mga politicians natin po who are aspiring to be a part of the elected public positions dyan sa Pilipinas. Busy ang Pilipinas po, not only the sabihin natin ng mga politicians, but also ang mga voters, no? And of course, everybody, ang mga Filipinos, they want to make sure that this midterm election, May 12, no? Scheduled on May 12, will be a very successful, peaceful, and siguro memorable date, midterm election para sa Pilipinas, sa mga Pilipinos. Okay, umpisa natin ang programa natin ngayon, and this time to start with ang programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. I just want to remind everybody that once again we are going to celebrate a very big or sabihin natin memorable, auspicious anniversary dyan sa Pilipinas po. And of course, everybody, especially mga Filipinos kagaya ko po, sa labas ng nasyon natin, no? We want to see what are the programs, no? For this very important or sabihin natin memorable event that happened in 1986, and I am referring to People's Power. It's a revolution po, and we are going to celebrate. Ang Pilipinas will be celebrating ang anniversary on Tuesday ba yan? Yeah, on Tuesday, and that will be February 25. Hopefully po, I will be able to be in Manila and cover the event. Kaya narinig ko po, mayroon tayong mga programa po, no? Organized by some groups dyan sa Pilipinas to sabihin natin celebrate ang EDSA Revolution, People's Power anniversary dyan sa Pilipinas or dyan sa Manila, no? Sa Tuesday, February 26. I still remember during the February 25th People's Power Revolution, which I think the whole world noticed how Filipinos fought for changes, because a message ng EDSA Revolution po, no? People's Power Revolution was changes po. Filipinos, the whole country were shouting for changes po. They are not happy with how the government was running the country during that time under the leadership of the late former President Ferdinand Marcos Sr. And dahil po they were not happy, now they organized this sabihin natin People's Power Revolution dyan po sa Manila sa EDSA Shrine. And yeah, I still remember during those days, wala ako sa Pilipinas po. I was still sabihin natin junior reporter po dito sa Sabah, Malaysia, sa Kota Kinabalu, sa Daily Express po. And I was really watching the proceedings ba yan? Ang mga events dyan po sa Manila on that very, sabihin natin na memorable, para sa akin, very memorable event sa Pilipinas. We call it People's Power. People were shouting about changes po, no? Changes. Now, I still remember those days wherein I was doing my stories, my local stories dito po sa Sabah, and I was monitoring itong television live
events dyan sa Pilipinas regarding ang people's power. Nakita ko po yung mga madre, mga religious leaders natin po, they went down to the street and thousands, millions of Filipinos came out openly and yun na po. They opposed, they showed ang discontentment nila po, no? Natin, ang mga Filipinos, about how the country is being run by Marcos Sr. Nakita po, I still remember, I saw a former chief defense, si Enrile, no? Enrile, si Honasan, no? They joined together with former President Fidel Ramos, and yun na po, naumpisa ang people's power, and the message was change. Changes are coming or is coming. And yan po, yan po what really happened. And on Tuesday, February 25th, we are going to recall, we are going to celebrate ang anniversary ng People's Power or EDSA Revolution, which I said earlier, the whole world watch the event dyan, and saludo sila po, no? How Filipinos fought for democracy, without even a drop of blood. I still remember, nakita ko yung mga tangke, nakita ko yung mga eloplano, mga helicopters, and I still remember that Filipinos went to Malacanang, climbed the fence or the gate, and entered vandalized din po ang Parlas or ang Malacanang. And of course, it was successful. They managed to oust si Ferdinand Marcos, ang pamilya niya, no? Marcos Sr., and they flew to United States, no? They flew to United States, and everybody were happy because they were very successful in removing itong Marcos family. And yes, it all started, mga tao was not happy with how the Marcoses or Marcos Sr. was running the show dyan sa Pilipinas. And Aquino also came in, si late former President Corazon Aquino also became the next president of the Philippines. But unfortunately, I'm sorry po, no? This is my own observation. Unfortunately, the changes that we were shouting during the People's Power Revolution, we did not achieve the real change that we were aspiring for during that time. And even until today, no? We are still shouting for changes. And this is the reason why nakikita natin po, hanggang ngayon po, even this present administration, again, Marcos administration, but it is being run by the son, si Bongbong Marcos Jr. Nakita natin po ang gathering of people left and right po every Friday or even frequently. Nakikita natin po na ang daming tao are shouting about their discontentment regarding how the Marcos Jr. is running the Philippines. And if, correct me if I'm wrong, if go back to history, no? Ang People's Power 1 started po, no, with a group of people doing rallies po, no? Dahan-dahan po until on February 5th, 25th, na fed up ng mga Filipinos, they went out sa street. And that was the final maneuvering of the Filipinos to oust itong Marcos family. And ngayon, dumating na naman, nandito na naman ang Marcos family, and they were given a chance to, sabihin natin, correct what was wrong. If there was wrong deeds done by the Marcoses, especially ang tatay ni Bongbong Marcos, no? And nakita natin po, it seems sad to say
na kagaya sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte, baka si Bongbong Marcos Jr. no will experience the same fate as what his father experienced ang revolution po or hosted, no? Hosted. And we will be celebrating itong Tuesday, and I hope I will be able to be in Manila and do some coverage regarding itong anniversary, People's Power anniversary. Let us all pray po that the Philippines will eventually, sabihin natin eventually, achieve ang aspirations natin po for a better Filipino. As what we hear from many aspirants in midterm elections ngayon po, both ang administration candidates as well as ang mga opposition candidates, no? They are now again talking about changes, promises left and right po. Sana lang po we will achieve our most desired goals and objectives po. And I don't know if we are going to experience another People's Power in the coming days po. I hope it won't happen. Ngayon, nakikita natin mga impeachment na the VP Sara, ang mga allegations of misuse of funds, and ang corruption problems sa Pilipinas. We hear ang discontentment ng mga Filipinos about the rising prices of essential goods, especially itong bigas natin po, stable food ng mga Filipinos, corruptions po, and less projects, no? Less projects dyan po sa Pilipinas ngayon that other people are claiming or alleging. And yes, the administration of Marcos Jr. are we saw they are trying their level best also po to lure more foreign investors to come to the Philippines and invest, so that the standard of living of the Filipinos will be level up, no? How many trips si Marcos Jr. Did or carried out since he became the president 2 years or more than 2 years ago po, and parang we did not see, we could hardly see now po na dumating ang mga foreign investors po, dumating ang mga foreign investors. Instead of improving the living standard of the Filipinos, apparently, correct me if I'm wrong, apparently po, nakikita natin po na walang sabihin natin na changes, investors coming in sa Pilipinas. Ang dami tayong gulo po ngayon sa Pilipinas. Ang dami tayong problema dyan sa Pilipinas. In the meantime, maano muna tayo kay Rex Paclar, who is watching ang Nick Talk, the Real Talk with Nico. And I would like to say good morning to you, si Rex Paclar. And saan ito? Sino pa? Si Noel Flores Tingson also. Watching my program. Magandang umaga po, Sir Nico, at sa lahat na taga-subaybay nitong NikTalk program. God bless. And sabi pa ni Rex Paclar, good morning, sir. Good morning to you. And good morning again to everybody who is participating or watching my program today. Okay, today, as what I said, I will be touching a little bit on the People's Power anniversary, and I was made to understand that a group of people, before, ang February 25th, it's a non-working holiday. But since Marcos Jr. became the president, he declared it now as a working holiday na lang po, no? Hindi na non-working holiday. And ang grupo who will be carrying out the programs po sa anniversary sa Tuesday, now it will start at 1 p.m. in the afternoon, and it will go on until in the evening. I don't know until what time. And of course, some students, no, I was made to understand some schools dyan po sa Manila are expected also to participate ang program, People's Power program, dyan sa Extra Shrine, sa Tuesday.
So let's see how many people will be participating. And of course, I would like to congratulate the Filipino community, the Filipino nation. Happy anniversary to all of us. Kasi this People's Power is something that we can be proud of. Kasi it was a bloody, no blood was dropped during the revolution. During the revolution. Okay, let's move on with our program. And yes, my friend was trying to call me. I'm sorry to tell you that I cannot answer your phone kasi live tayo. I will be calling you later on. Later on. Alright. Now, to start with another topic na naman po sa programa natin, let's talk about itong, sabihin natin, first and foremost la po, no? Nagiging issue ito po hanggang ngayon, hot issue pa ito, ang TRICOM. TRICOM committee dyan sa Kongreso. They have been doing this probe or investigation to come up with a regulation to control itong fake news po. No? And the last sitting nila po, one of the chairman was talking about yon invited resource person will be cited in contempt after they will be issued itong subpoena po for not being able to attend for 2 sessions na yata yun po, no? So contempt. And it's expected also po na mayroon talaga mangyari mga citing in contempt for resource person. Now, instead ng mga bloggers or those resource persons were invited to attend the probe or investigation, what they did, they went to the Supreme Court. And still waiting for the answer of the Supreme Court. Habang naghihintay pa sila po ng reaction ng Supreme Court, now ang TRICOM committee is saying that they have to push through with their investigation, and those who will not attend, there is a big possibility that they are going to use the congressional power to contempt itong mga, cite in contempt itong mga, sabihin natin, resource person. So, meron tayong video clips from our, sabihin ko po, ang idol ko po, si Ted Filon. He mentioned this morning sa programa niya po about itong issue na po, no, ng TRICOM. TRICOM po about itong mga bloggers who did not attend or refused to attend itong sabihin natin investigation carried out by the Congress ang TRICOM. Okay, let's listen to the komentaryo or commentary ni Ted Filon po, no? Ni Ted Filon. Let's listen to this. You hold on, 3:45. Tingnan natin, 3:45. Let's listen to this po kay Ted Filon. Hold on. We have to push this down a little bit para ano tayo. Hold on, Okay. Hold on, sandali. Ano tayo? We will... Okay, nandito po. Listen. Imbitahan ka as resource person. And then, pupunta ka doon in good faith, no? Doon sa sinasabi subject matter, kung meron ka maidadagdag o maiahambag. Paano kapag kunandong ka na isa ka mamamahayag? At meron doong minsan sa buhay ninyo, nagka-enkwentro kayo o hindi kayo nagkapareho ng mga opinion, o kaya naging subject matter mo siya sa iyong komentaryo. Paano kapag nag-confront sa'yo doon? Na outside na doon sa germane supposed to be subject matter ng diskusyon. How do you manage yung kanya mga questions kung labas na sa katanungan? Paano kung duru-duruin ka doon? Paano kung pagalitan ka doon? Inimbitahan ka, papayag ka ng pag ganon. Kung sumagot ka sa kanya ng diretsahan, di magdidebate kayo doon, di mag-aaway kayo doon, baka ipakontempt ka pa niya. Dahil yun ay kanyang teritoryo.
So meron din po siguro mga iba na hindi nga siguro gustong sumipot doon kasi nga sa mga usapin na baka naman po hindi nakarapat-dapat yung mga gantong uri po ng mga suggestion sa mga bagay-bagay na wala naman talagang, kumbaga, control yung Mga naimbitahan. hindi, tsaka yung nasa mainstream. Yeah. Eh, gusto lang pala ng coverage eh. Ha? Gusto lang pala ng Hindi coverage. tumakbo ka ng hubad. Batak story. Tumakbo ka ng hubad. Nasa bahay mo hanggang doon sa entablado. Oh. Takbo ka ng hubad. Sigurado ko, balita ka bukas. Okay? So, yun lang po naman ang sa atin. Dito po, walang pilitan. Kasi paano mo maaaring mapakontent ang isang ayos sumipot na hindi naman siya, wala naman siya ginagawang krimen. Diba? Wala naman siya ninakaw sa bayan. Wala naman siyang ginawang anumang perwisyo sa bayan, di ba? So Oo, basically, nga. Iniimbitahan ka para magbigay ka ng opinion tungkol dun sa issue na supposedly ay agenda sa hearing, Oo. pero nalalagay ka rin sa alanganin kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari during the hearing. Ano ang itatanong sa'yo? Kasi pag tinanong ka niya, di ba, ng bagay na maaaring taliwas sa inyong, ang inyong mga opinion, eh magdebate kayo doon. Oo, at hindi ka pa pwede magsalita. Di ba? Hindi ka pa pwede magsalita kasi wala kang control doon. Hindi po ba yun po lang naman po ang ating po ditong, kumbaga, paglalatag ng informasyon dito po sa mga hearing nito. But we appreciate it, no? Yung discussion, yung pag-imbita nila sa ilang mga vloggers, bagamat karapatan ng mga yon na hindi sumipot, naghain po ng petition sa Supreme Court, no? Para po pigilan itong mga imbitasyon na ito. At yung mga nado sumisipot, maganda rin naman pinakikinggan natin sila. Para po dito sa kaisipan, paano po natin mapapanagot ang mga nagpapakalat ng fake news? Ang dami po niyan. Nakaw. Kami ho mismo dito ay biktima niyan. Opo. Pero ako naman, iniuulat ko yan sa management ng istasyon. Yes. And the management, considering na sila may-ari ng content namin dito digitally, lahat ng digital content ng programa, ay sila nagmamay-ari. So, we place the responsibility na sila po ang maghahabol dito po sa mga taong ito. Kasi sinachat-up nila minsan nangungomentaryo ka, kukunin nila yung mga points na iduduktong nila doon sa mga gusto nilang, alam mo yon. So at the end of the day, Tinatahi nila sa iba. tinatahi nila sa iba. So ako naman, ano magagawa ko doon? Oh, yes. Diba? Oo. So, pwede ba akong magdidemanda? Pwede. Siyempre, diba? Nasa sayo yan. Pero at the end of the day, yung content dito ay owned by the station. Yeah. And the right talaga ho dito, basically din po, na paghahabol sa royalties, etc. ay nasa amin po. Okay. Alright, dyan po ang reaction ng komentaryo ni Ted Filon. Sa palagay ninyo po, may puntos ba si Ted Filon? And as for me, yes, I totally agree with what Ted Filon was saying or revealing to us po, no? in his program. So, let's see po what will happen. What will happen dyan po sa TRICOM. TRICOM. And hindi pa, wala pang schedule po when will be the next TRICOM hearing po or investigation po, no? Wala pang schedule. And let's see, medyo busy pa yata sila. Busy pa yata sila sa mga kampanya nila po, no? Because some of the members are re-electionists and yeah, they have to go for campaign, for campaign. Okay, let's talk about survey, no? Survey, political survey po, no? Mga survey ginawa ng mga organizations dyan sa Manila, and some people were saying they're credible, others were saying credible. Ang mga politicians na maganda ang standing nila sa poll survey, they say totoo ito, and yon ang boses ng masa po, no? Like for example, SW Okta survey, mayroon din po, and they did this with the respondents of something like 1,000 plus, no? Then mayroon din mga survey carried out by the other groups, ang mga vloggers, and mayroon sila mga online survey, and by the thousands din po na boto sa survey nila. Now let's look into the survey first pa, no? Okay. To start with, ang survey carried out by, sabihin natin,
some groups dyan po sa online, no? Sa online. It was conducted last February 12 hanggang February 14. Valentine's Day ito po. Sa 66 senatorial candidates to choose from. Itong mga kandidato po. Ang survey revealed po, no? Ang survey revealed. Depende na sa inyo, ha? Whether you want to believe it or not, depende na po. What I am passing to the information, itong online survey carried out by some people dyan po sa social media platform. Okay, ang survey nila po. And this is more inclined sa mga DDS supporters po, no? DDS supporters. Okay, nandito po. Number 1 sa survey nila is Bongo. Second is Ronald De La Rosa. 3 is Richard Mata. 4th is Rodante Marcoleta. 5th is Apollo Quiboloy. Saan ito po? At Magic 12, ha? Again, Bongo, De La Rosa, Richard Mata, Marcoleta, and Apollo Quiboloy, number 5 po, standing. Sa number 6 placing po, mayroon tayo si Jimmy Bondoc. Number 7, si Vic Rodriguez. Number 8, si Raul Lambino. And number 9, si J.V. Hinlo. Okay? Now, sa number 10, si Philip Salvador. And number 11, si Willie Villame. And the last, sa Magic 12, si Bam Aquino. Tapos siya po, mayroon tayo mga ibang kandidato, independent candidate at saka mga kandidato ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos or ang mga kandidato ng alyansa sa Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas. So, ito po ang survey. Ang survey, online survey, ito po. Online survey. Now, let's go sa... Sandali, ha? Let's go sa... Saan ito? News. News po about the survey also. About survey. Now, yesterday ito po lumabas sa mainstream media. Sa mainstream media. Now, let me read you this news article. With the campaign season heating up, a majority of Filipino identify as either pro-Marcos or pro-Duterte. A survey conducted by the Okta Research Group showed. The survey conducted from January 25th to January 31 found that 36% of the respondents described themselves as pro-Marcos. 36% po, pro-Marcos, slightly down from 38% obtained in similar survey in August last year. Another 18% that they support the Duterte family and their allies, up from 15% in the 2024 survey. Those who identify as independents remain at 26%, while the respondents who said they are pro-opposition slightly increased from 7% to 8%. The remaining 12% refused to answer the poll question or said they do not know, down from 14% in the August 24 survey. Okta asked respondents which among the opposition best describe their political preference. For the opposition, respondents were provided with example of personalities and group associated with traditional opposition, including former Vice President Leni Robredo and the Liberal Party, Okta said. Independents were described as neither supporting the Marcos administration, Duterte family, or the opposition. Based on the survey result, Ballywick's and Socio, Ballywick's
bailiwicks and socioeconomic classes highlight the political preferences of respondents. For instance, the Marcos administration obtained its highest support among those balanced at 47%, balanced Luzon at 47%, followed by those in Metro Manila at 39%, and excuse me, and the Visayas at 37%. It obtained measly 9% among those in Mindanao, where the Duterte family hails from. Some 63% of respondents from Mindanao identify themselves as pro-Duterte compared to just 11% in the Visayas, 5% in Metro Manila, and 2% in rest of Luzon. Independents were highest among those in the Visayas at 37%, followed by those in balanced Luzon at 26%, Metro Manila at 25%, and Mindanao at 20%. Across socioeconomic classes, Marcos administration obtained the highest support among those in ABC at 42%, while the Duterte family had the highest support among the Class E at 41%. The survey had 1,200 respondents and a margin of error of plus minus 3%. Ayan po. No? So, yan po mga survey po ng grupo dyan sa Pilipinas. And of course, the real survey po will be on May 12 po. It will serve as a inspiration for those napasok sa Magic 12, and those walang swerte sa survey, no? It will serve as a reminder to them that they have to do more. Intensify sila po ang campaign strategy nila po. Campaign strategy nila. So, mayroon din mga haka-haka na may bayaran yan po ang survey. And the real survey po is if we go online, and they will be showing online talaga po ang actual survey po. So, kaya bahala po. It's up to you whether to believe itong mga survey or not. What I'm trying to do now is just to give you mga informations regarding ang political activities dyan sa Pilipinas. Alright? So, yesterday, ang grupo ni Bongbong Marcos, they did their campaign dyan po sa Dumaguete, sa Dumaguete City po. And let's hear ang speech ni Bongbong Marcos tungkol po sa rally nila sa Dumaguete. Ang rally nila, si Marcos introduced ang mga kandidato, and at the same time nag-launch siya po ang financial assistance ng DSWD at saka ang Katiwa, and mayroon din sila po ang programs para sa mga tao to be employed po, no? Employment programs po. Let's listen to the speech of Ferdinand Bongbong Marcos po. Anong say ninyo tungkol sa speech ni Bongbong Marcos? And I was made to understand, I was watching itong speech ni Bongbong Marcos po. Oh yeah, imagine po, si Bongbong Marcos is no longer sleeping po, no? Kasi he wants to help ang mga Pilipinos. He was saying, just call anytime, even at 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock in the morning po. Gising daw ang administration Marcos saka ang mga local authorities po under the administration of the Marcos. So, kayo po, it's up to you po. What I'm going to do now is just share with you itong speech ni Bongbong Marcos. Sandali po, ha? Hold on. Okay. Full screen tayo para mas maganda. Mag-full screen tayo. Hold on, ha? Mag-full screen tayo. Meron po tayong kadiwa sa labas. Sandali. Hold on.
andito po ang speech ni Bongbong Marcos. Meron po tayong kadiwa sa labas kung saan nakakapagbigay po tayo ng mga iba't ibang produkto. Meron dyan pagkain, meron dyan yung ibang produkto galing po sa pamahalaan. Yung mga bigas, yung mga gulay, dito po galing. Kaya po, nagagawa po namin na mapagbili ng 29 pesos lang po ang bigas na binibigay nga sa kadiwa ngayon. At lahat ng mga bilihin ay makikita po ninyo ay mas mura kaysa sa presyuhan pagka tayo'y lumabas dito. Kaya isa pa yun, isa pang bagay yun upang yung mga ibang naghihirap para buuhin ang ipapakain nila para sa kanilang mga pamilya ay kailangan ay mabigyan ng tulong ay hindi na sila masyadong mahirapan dahil nakapagbili na po ng mga iba't ibang produkto na nakamura sila at kahit papano nabigyan natin ng tulong ng pamahalaan. Patuloy po ito. Hindi lang po ito dito sa Dumaguete. Ginagawa po namin ito sa buong Pilipinas. Kung saan, habang ginagawa po natin ito, hindi po kung saan lang ako pupunta. Patuloy po yung mga ginagawang job fair at saka yung DSWD assistance at saka yung kadiwa ay habang ginagawa po natin ito dito sa Dumaguete ay may ginagawa din po sa mga iba't ibang lugar. Kaya ginagawa po lahat ng inyong pamahalaan upang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan ng tulong. Ang mga nahihirapan makahanap ng trabaho ay tinutulungan din po natin upang makahanap ng magandang trabaho. Hindi lang po yung mga pangkaraniwan lang na trabaho. Sana naman ay mabigyan ng trabaho na may future. Ika nga na sinasabi na kahit ka ng trabaho mo, baka ma-promote ka pa, baka gumanda pa ang sahod pagkatagal ng panahon at pagka maganda ang performance niyo sa trabaho. At sabay doon ang mga produkto nga sa kadiwa. Sana po itong aming ginagawa ay makatulong sa pagpaganda ng inyong kabuhayan, pagpaganda ng buhay ng inyong mga pamilya, at sa ganung paraan, may pagpaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Alam niyo po, asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. At lahat po, ay kaya't huwag po kayong nahihiya. Kapag kayo'y may pangangailangan, sabihan niyo po itong magigiting natin mga LGU executive. Sabihan niyo po ang ating mga iba't ibang department at iba't ibang agency kung ano yung pangangailangan ninyo. Nakikinig po kami sa inyo at sa ganung paraan ay gagawa namin paraan upang pagandahin ang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Lagi po kaming nandito. Hindi na po ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito. Alam ko po yan dahil ako rin hindi na po ako natutulog. Pag tinatawag na po na alas 10 ng umaga, sumasagot. Kaya mabuti na lang yan. Kaya saka na tayo matutulog at marami pa tayong gagawin. Kaya maraming salamat sa inyo. Ako po ay nandito po. Andito ang inyong pamahalaan upang lagi kayong pakinggan, upang lagi kayong tulungan, upang gawin ng lahat, upang pagandahin ang inyong kabuhayan, upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad, at sa ganung paraan ang buong Pilipinas. Maraming salamat. Nagang salamat. Kanilang sana. Okay, yun po ang speech ni Bongbong Marcos sa Dumaguete po, no? Magandang speech niya, no? But the thing I would like to ask from them is that yung 29 pesos ang bigas. Ano ba itong klaseng bigas po? Is it the sulit rice na they mentioned earlier na 100% broken? At saka ang stocks ng old stocks ng NFA. Ano ba ito po, no? Ang 100% broken po, we mentioned already or I mentioned in my program.
earlier na 100% po medyo mahirap po. Sana po if you are promoting itong solid rice, 100% broken po, sana mga official natin po dyan sa gobyerno, they will start eating itong solid rice. And sinabi din ni President Marcos na they are not sleeping and asking the citizens, ang mga Filipinos, na just inform anong gusto ang mga Filipino sa mga local authorities nila po, no? Dyan sa Pilipinas. Now, we have been shouting about the 20 pesos promise of Marcos, ang bigas po. Tagal na yan po. More than 2 years na po. We are saying nasa na yung promesa ng 20 pesos per kilo po. Hanggang ngayon, wala pa po. No? At saka, we are talking about nasaan na po ang foreign investors. No? Nasaan ang foreign investors? We have been asking about what happens sa budget 2025. No? Yun issue na blend items sa BICAM report. No? So, we don't see. What happened to yun seizure, confiscation of drugs dyan po sa Manila? No? Anong latest developments po? Hanggang ngayon, we cannot get an answer from the administration of Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. But anyway, kampanya po, you expect mga sweet words coming from the politicians, not only from the administration slate, but also mayroon din yan po mga promesa po dyan sa independent candidates, opposition candidates po. That's why we have to listen. We have to listen po ang mga diskarte, ang mga speeches nila po. And then from there, we can make a decision po to whom we are going to cast our votes po or give them the chance to be a senator dyan sa Pilipinas po. Alright? So, ito. Now, next video clip that I want to share with you ay narinig natin mga iba-ibang kandidato po. And this time, I want to share with you ang sa ibang survey, itong si Willie Villame, no? Nakapasok din sa Magic 12, si Willie Villame. So, the other day, one of the famous din broadcaster dyan po sa Pilipinas, commentator, broadcaster po, media man po, si Tonying, he interviewed ito si Willie Villame. And let's listen to the interview carried out by Tonying to aspirant to be the next senator of the Philippines, si Willie Villame. Let's listen to this po. Let's listen to this. And full screen ba tayo ito? Full screen tayo. Sandali, ha? Okay, sandali. President Duterte, kinausap na ako to run as a senator. Hold on. Full screen din tayo. Before, during the Duterte time, si President Duterte, kinausap na ako to run as a senator. Pero tumanggi ako kasi para sa akin, kailangan handa ka eh. Handa ka sa lahat ng bagay na papasukin mo. Hindi ako handa, hindi ako arrogant. Gera to eh, parang gano'n ang tingin ko. Dito, balitaktakan na salita, opinion, debate. So, dapat handa ka. Dapat mag-aral ka muna mabuti. So, kung ano man yung sigurong umaangat ka sa surveys, because for 27 years na nakikinig ako sa mga kababayan natin. Nakikinig ang tenga ko, nakikiramdam ang puso ko sa damdamin ko kung ano yung nararamdaman ng bawat Pilipino na kailangan. At eto ngayon, may boses na sila sa Senado kung ako'y papalarin yung pagkakaroon ng Diyos sa akin, Katunying. Kumbaga, yun bigay na sa akin na regalo yun dahil yun naman yung pinagdaanan ko. Ngayon, handa na ako eh. Handa na ako kasi naisip ko na yung studio is only 600 people every day, Monday to Friday. Siguro kailangan mas malawak na ang tulungan natin sa panahon na to.
Ano sa tingin nyo ang meron kayo? Bakit sa dinami-dami din ng kandidatong iba, mga tahirang politiko na iba, mga sikat din naman ng mga personality, kayo yung napipili dito po sa mga survey na ito? Well, una sa lahat, galing din naman ako sa hirap. Alam ko, yung binubulong na sa akin, binubulong ko din dati yun. Sa mga tao makakatulong sa akin. So, dama ko yun, ramdam ko yun. Ako, para sa akin, ang importante rito yung sincero. Dapat yung pagtulong mo yung ang dami mo natutulungan, hindi mo naman yung nililista eh. Di ba? Yung sabihin talaga ang pagtulong mo, bukal sa loob mo, at makakatulog ka ng mahimbing pagtulog mo. Ito yun ang pinaka-importante. Yung pagiging totoo mo, importante. What you see, what you get. Yung nakikita mo na, nagagalit ako sa TV, nakikita mo naman, ganoon talaga eh. Why? Kasi yun ang personality ko. Ayoko magkunwari sa inyo. Mabait ako sa ng camera. Pag talikod ko, napakawalang yako pala. So kung ano yung nakikita mo sa akin, why? Kailangan dinidisiplina mo ang tao. Kasi kung gusto mo maging leader, gusto mong umupo, at gusto mo magsilbi sa bayan, dapat, meron ka, leadership. Hindi ka po pwedeng makikinig lang kung kani-kanino. Pero kailan po ninyo napag-desisyon na totohanin na ito? Kasi naalala ko dati, may oportunidad naman kayo. Kinukulit pa nga kayo ni Pangulong Duterte noong araw, pero hindi kayo pumayag. Ano yung, kumbaga, what makes you decide this time around na finally, sige, tabo na. Ang simula bang totoo? Pag kayo magagalit sa akin, parang lungkot na lungkot ako sa awayan. Sa Senado, sa mga leaders natin. Parang nakakalungkot. Maybe I can be one reason, isang reason ito, baka makatulong ako. Naging peacemaker ka. Bakit ba natin bibigay yung galit natin, puot, hatred, bitterness sa bawat isa? You're the leaders of the country. Bakit hindi kayo mag-aisa? Nagsimula kayo na nagkakaisa. Kasi pag nawawatak ang leader, nanay, tatay mo pa nag-iwalay, wasak na ang pamilya mo eh. Di ba? Which is nangyari sa akin yan. Nagkakaroon ka ng ganun ng buhay. So, dapat yung leaders natin, nagiging inspirasyon natin, sila yung nagbibigay sa akin ng magandang magiging buhay. Pero pag nakikita mong ganito, parang sabi ko, kailangan siguro maging boses rin ako ng mga nasa baba na hindi nakakapagsalita. So I think yun ang pinaka-importante. Ako, you bash me everyday, nakakatulog ako na mahimbing. Bakit? Wala akong ginagawang illegal. Hindi ako involved sa anong illegal. I pay my taxes legally. Kung i-check mo sa BIR, I think alam nila yan sa Quezon City, individual ako yung pinakamalaking magbayad. There was a time about, nasa ABS pa tayo noon, di ba, number 2 ako sa taxpayer, highest 89 million for 1 year. So, di ba, pag sinasabi nila, bakit ka nagbabayad? Nanakawin lang nila yan. Hindi naman ako accountable dun eh. Sila naman ang mananagot yan eh. Pag gagawin natin itong pooling natin na magbabayad sila ngayon. Well, nasa sa inyo yan. Kung gagawa kayo ng kawalang yan, darating ka pa rin pananagutan niya yan. Basta ako. Clear ako dyan. Ba na... Okay, yun po si aspirant to be a senator dyan po sa Pilipinas, si Willie Villame po, no? And of course, nakikita natin po sa mga survey, political survey, si Willie pasok po sa Magic 12. Okay, this time around, let's go to ang impeachment issue po. Impeachment issue. Okay, let's listen to Attorney Raul Lambino talking about the impeachment. Sandali po. Saan si Lambino? Attorney Raul Lambino, who is also aspiring to be a senator. A senator dyan sa Pilipinas come May 12 midterm election. Saan na yan? Hold on, Hold on. Saan na yan? Lambino. Alright, nandito po. Let's listen to this. Hold on. Imagine that ang kapal-kapal na ng impeachment ni BP Sara Doon sa lower house, yung ginawa. yung ginawa sa lower house na bakit may 4 nang naisampang kaso eh. At 3 muna. Bakit itong pang-4 ay bigla na lang sila. But I do not want to discuss on the merits. I have not seen the petition. I have not read the petition. But ang tingin ko, kasi personally, talagang sa tingin ko may violation eh. Yung ginawa ng House. Imagine that ang kapal-kapal ng kaso.
how many pages, I really don't know kung ano, hindi ko nababasa pa yung impeachment case. Pero yung mga evidence that were presented, ang kapal-kapal. Kaya ba nilang basahin yung 215 congressmen, yung ang kapal na ganito, in a matter of how many hours? 5 hours? 7 hours? Imposible yun, no? So, and that is a verified petition. Pag binerify mo yung sinusumpaan mo yan, nabasa mo yan at naintindihan mo yung pinipirmahan mo as a complainant. In this case, yung mga members of Congress. Ay, yan ang one reason behind that. And the other issue is, nagkaroon na ng mga naunang mga impeachment case na sinampa mga petition by other complainants, no? So, these are issues that will be tackled and discussed by them. Kaya, question nila yung legality nung pag-transmit itong fourth impeachment case doon sa... So it's legality. Gets naman yun, attorney. Pero kasi, attorney, ang tinatanong din siya nung iba, kagaya na sinabi ni former SP Drilon, Yes. na hindi dapat nakikialam ang Supreme Court sa usapin ng impeachment case dahil ito ay sa Senado, authority ng Senado na i-discuss yung impeachment. So bilang law professor din po, Yes. ano yung interpretation nyo doon? Tama ba na hindi makialam? Dapat bang makialam ang Korte Suprema? Hindi ba to posibleng mauwi sa constitutional crisis considering na magkaiba sila ng branch of government? Well, I agree. Sumasangayon ko doon sa position na yan ni former Senate President Drilon. Ano? However, the reason behind that is this is a political question. This is an issue that can only be decided by the other chamber or department of government, which is the Senate. And unless, even if it's a political question, but if it is going to be somehow the exercise of power or non-exercise of power will amount to grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, pwedeng makialam ang Supreme Court dahil under the doctrine of constitutional supremacy. Kasi kung violation ng Constitution yung ginagawa ng Senado o ng impeachment court, as in the sense of impeachment court, then under the doctrine of the supremacy of Constitution, pwedeng makialam ang Supreme Court. Because it's the Supreme Court that is the ultimate body which can interpret the provisions of the Constitution vis-a-vis acts or conduct of any government agency or department or entity, even that of the President of the Philippines, kung mali ang kanyang ginagawa. So, Alright, narinig niyo po yung statement, the interview ni Attorney Raul Lambino, who is also aspiring to be part of the Senate come midterm election po sa May 12. Alright, now mayroon pa tayo isang issue dito po regarding kay Apollo Quiboloy when ang message niya, no? Ang message niya was aired during the rally ng PDP Laban po. Some people were questioning bakit daw allow ang authorities, ang jail authorities or management na mag-record ang statement ni Pastor Quiboloy habang nandyan po siya sa under the custody of the jail management po, no? And ito po ang explanation ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera regarding the issue. Let's listen to this. Listen to this. Sandali, ha? Saan na yun? 317. Hold on, ha? 317. Andito po. Let's listen to this. Tapos, ang sabi niyo ho ay Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-hospital. Nasa labas po ng hospital, sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya dahil nga po pinayagan na rin po namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages provided na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautosan ng korte. At ito nga pong lumabas ngayon recently ay wala po nga ba itong pahintulot. okay.
February 11 kasi pinayagan po siyang magpa-ospital. Before pa po, nasa hospital na po siya. Bumalik lang po siya sa Pasig City Jail nitong February 12. February 12. Okay po. Tapos, sabi niyo ho ay minabuting payagan na po siyang mag-record ng video. Pre-recorded Opo, ng... pinayagan po siya. Go ahead po. Sorry. Opo, pinayagan po siya ng korte na through court order na mag-record ng videos noong February 7, 2025. Doon din po ito na-record sa loob ng ospital at wala po tayong recording device sa loob ng city jail natin. Okay. So, all videos na lalabas o lumabas din noong February 9, February 11, and for February 13 ay ni-record po sa ospital noong February 7. Yes ma'am, correct po. At ito po ay kaya nyo po pinayagan mag-record siya noong February 7 ay pinahintulutan po ito ng korte. Tama po, yung pahintulot po ng korte na yon ay specific na po para doon ipapalabas sa February 9, 11, and 13. Pero ang sinasabi po, yung video message ni Pastor Kibuloy sa proclamation rally, napaalam sa korte. Pero yun daw pong February 9 video message ay hindi. Pero sabi nyo po ay meron ho kayong pinangahawakan na pinayagan siya ng korte na mag-pre-record ng message for February 9, 11, and 13 noong February 7. Tama po, may hawak po kami dokumento at ang regulation po kasi dito ay kailangan po ipakita sa korte for their approval at I believe hindi po nagawa nung kampo po nila yon na maipaalam sa court muna or for clearing yung video. Yung video itself, but the recording is very clear na pinayagan po ng korte. Okay, that's clear po. So, ano nyo rin po yung sagot ninyo sa paratang na may VIP treatment? Kaya Pastor Kibuloy, kasunod ng mga isyong ito. Inuulit po namin, we emphasize na wala akong VIP treatment, pantay-pantay ho ang pagtrato namin kahit kanino. At ito pong mga nangyari nga pong ito, of course, we do not move unless may court order. Even ang kanyang pagka-hospital, at pagbalik sa hospital, at pag-record ng video. Ganun din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. Okay, yan po ang response ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera, and I hope itong issue about the recording of Pastor Kibuloy, who is also aspiring to be a senator come May 12, will come to an end na po, no? Will come to an end. So, okay, ano pa ito? Sandali po. Hindi ko ito niluturing na ako'y politiko. So, yan po ang latest developments or updates natin po tungkol sa political activities dyan sa Pilipinas, and kung hopefully I will be able to go to Manila by next week, and kung may time ako po, I will try to cover itong anniversary ng EDSA, no? People's Power on Tuesday ito po, February 25. Siguro hanggang dito na lang ang programa natin po, and ulit I would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, the Philippines, and Sabah, God bless us all, and see you tomorrow. Bye.